Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po. Maraming salamat sa Panginoon. Tayong muli ay nagkatipon-tipon upang tunghayan ang kanyang mga salita. Maraming salamat sa Panginoon sa ating pag-aawitan. Pagsamba ay sumama siya sa atin. Nakisa siya sa atin kahit tayo magkakalayo. Kahit tayo ay online. Purihin ang Panginoon. So ngayong linggo pong ito ay simula ng ating series ng pag-uusapan patungkol sa awakening. 4 na linggo po ito na series on awakening. At ngayong linggo ay specifically awakening on the signs of the times. Awakening on the signs of the times. Ano po kaya ang ibig sabihin ng awakening? Tingnan po natin ito sa Merriam-Webster Dictionary at ang nakita po nating definition ay may 4 na pagkakaunawa patungkol dito. Ang una po ay arousing from sleep, pagkagising, yan, kailangan magising ka. Arousing from inactivity or indifference. Ibig sabihin po ng inactivity ay laziness, idleness, motionlessness. Para kang nakapark. Kailangan mag-move ka. Kailangan kumilos. Yan po ibig sabihin ng awakening. Indifference naman ay unresponsiveness, unconcern, coldness, disinterest. Kapag ikaw po ay ina-awaken, magiging responsive ka, magiging concerned ka, hindi ka na cold, at interesado ka na. Which is yung number 3. A revival of interest in something. Revival of interest. Ibig sabihin, dati interesado ka na, mare-revive, mabubuhay muli, may ignite ng iyong interest. Dati ng interest sa isang bagay. Awakening. At sa mga hindi pa nakakaalam, ito ay isang coming into awareness. Malalaman mo kung anong ibig sabihin. So, iba-ibang tao, iba-ibang awakening. Yung ibang tao kasi tutulog-tulog, pag na-awaken sila, magigising sila. Yung ibang tao ay inactive or indifferent, magiging active na sila, at sila ay magiging responsive or concerned na. So, yan po ibig sabihin ng awakening. Ang signs of the times naman po, nung tayo ay mag-research sa Bible Gateway, ay may 3 grupo ng verses tayong nakita. Yung una po ay makikita sa Matthew chapter 16, 1-4. At ito po ay pinamagatan ng New King James Version na The Demand for a Sign. Mababasa po natin doon na, Then the Pharisees and Sadducees came, and testing him, si Jesus po, asked that he would show them a sign from heaven. He answered and said to them, When it is evening, you say, It will be fair weather, for the sky is red. And in the morning, it will be foul weather, for the sky is red and threatening. Hypocrites! You know how to discern the face of the sky, but you cannot discern the signs of the times. A wicked and adulterous generation seeks after a sign, and no sign shall be given to it except the sign of prophet Jonah. And he left them and departed. So, ang una pong sign of the times na makikita natin ay sign of the prophet Jonah. Ang ikalawa pong grupo ng mga verses ay matatagpuan sa Matthew chapter 24, verses 4-14, Mark chapter 13, verses 3-13, and Luke chapter 21, verses 8-19. At ito pong 3 verses na to, o 3 grupo ng verses ay iisa ang pamagat ng New King James Version, the destruction of the temple and the signs of the end times. Sa Matthew chapter 24 po, mababasa natin, And Jesus answered and said to them,
Take heed that no one deceives you. For many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. All these things are beginning of sorrows. So dito po sa first 4 verses na to, ay makikita po natin na ang unang sign of the times ay, many will come in my name, saying, I am the Christ. Yun po yung verse 5. At makikita po yan sa Mark chapter 13 verse 6 and Luke 21 verse 8 naman po. Ang example po natin dyan ngayon ay walang iba kundi po ang ating Pastor Apostle Kibuloy. Yan po. At meron din daw pong isa sa China, may kumakalat na balita na may nagsasabi rin doon na I am the Christ. So, ang alam pa lang natin at narinig natin ay dalawa. So, siguro kailangan pa ng isa o mas marami para masabi nating many will come in my name and saying I am the Christ. Ang pangalawa po nating makikita dito na sign of the times ay, you will hear of wars and rumors of wars. Sa verse 6 po ng Matthew chapter 24. Yan po naman ay nasa Mark 13:7 and Luke 21:9. So mga balita patungkol sa gera, at mga bali-balita, bulong-bulungan patungkol sa pepending na gera. So, ang pinaka-latest po natin na narinig ay itong sa Afghanistan. At alam naman natin na patuloy lang. Meron din lang mga nag-aaway-away at mga nakaamba na threat ng gera. For example po, yung North Korea na alam nating may nakaamba lang. Yan, ang Iraq. Yan, may mga nakaambang mga nuclear weapons. Bali-balita lang po. So, pwede nating i-double check kung totoo o hindi. But, ang sabi nga po ng Bible, you will hear of such wars or such rumors of wars. But, hindi pa rin ito ang katapusan. Ang pangatlo po na makikita natin dito sa mga verses na to ay yung sa verse 7, there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. Nandun din po yan sa Mark 13:8 and Luke 21:11. Yung earthquake ay malimit nating maramdaman. Maraming earthquake na nababalita ang ating gobyerno. At sa iba't ibang lugar ay malimit din po ang earthquake, hindi lang ganun kalalakas. Siguro po ang ibig sabihin dito ng earthquake in various places ay talagang balitang-balita na earthquake. Mga nagsisira ng mga properties at kumikitil ng mga buhay. Yan po. Sa end times, sa last days, sa mga huling araw ay mas talamak po yan. Mas mabibigat ang famine, ang pestilences. Sa verse 9 po ng Matthew chapter 24, mababasa natin, then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. And then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Then many false prophets will rise up and deceive many. And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. But he who endures to the end shall be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all nations, and then the end will come. So ano po mga signs of the times ang nabanggit dito? Sa verse 9 po, they will deliver you up to tribulation and kill you. Mababasa rin po yan sa Mark 13 verse 9 and Luke 21 verse 12.
So ito raw po ay yung mga nakakakilala sa ating Panginoon, mga Kristiyano, na kung saan ay maaaring pahirapan ng sobra at patayin pa nga kapag sila ay nanindigan sa kanilang pananampalataya. Minsan ay hindi natin maisip na mangyayari sa atin yan. Pero pagdating po ng end times, pagdating ng mga huling araw, yan po ay magiging mas talamak. Na kung ikaw ay isang Kristiyano, ikaw ay authorized na patayin at pahirapan. Ano po? Pag dumating na po yung panahon na yon, ay talagang masasabi natin na eto na, nasa huling araw na tayo at tayo ay, ano magiging reaction dapat natin? Tayo po ay dapat na matuwa. Kabaligtaran po ano, hindi dapat tayong matakot. Dapat tayong matuwa. Bakit? Natutupad ang salita ng Diyos. Natutupad ang salita ng Diyos, malapit na tayong makaharap sa ating Panginoon. Malapit na nating makuha ang ating mga rewards bilang mga Kristiyano doon sa kalangitan. Hallelujah. Sa verse 19 po, sinabi doon na you will be hated by all nations for my name's sake. Kaya po tayo mga Kristiyano ay talagang nakalaan na kainggitan, nakalaan na kalabanin, nakalaan na awayin. Ano po? Yan din po ang sabi sa Mark 13 verse 13 and Luke 21 verse 17. Dahil sa pangalan natin, ng Panginoon Hesus na ating taglay-taglay, ay iba po ang kanilang pagtingin sa atin. Sa verse 10 po, Matthew 24, sabi doon, many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Mas magiging talamak raw po ang pag-aaway-away ng mga tao. At ito nga po ay pwede rin mangyari sa mga kapwa Kristiyano. Maraming na-offend. At marami tayong na-experience na yan. No? Nakitaan na natin na konting bagay minsan ay na-offend na. At nag-aaway-away na. At pinagkakanulo. No? Pinagpapalit ang matagal ng pagkikipagkaibigan, pagkakaibigan para lamang sa isang bagay. At magkakaroon ng mga alitan. Yan din po ang banggit sa Mark chapter 13 verse 12 and Luke 21:16. Sa verse 11 po ng Matthew chapter 24, binanggit doon, many false prophets will arise up and deceive many. Ito pong verse 11 na to ay hindi naman nabanggit sa Mark and Luke. So mag-isa lang po siya doon sa Matthew chapter 24. At ito ay pwede na rin masabi natin kasama ng mga nauna na patungkol sa magsasabi na sila ang Kristo. At ang ibig sabihin po nitong mga false prophets na to ay mga mali rin. False. Mali o hindi totoong nagpapahayag ng salita ng Diyos. Prophet po kasi, ibig sabihin ay may mensahe mula sa Panginoon. So itong mga false prophets ay mga tao na kung saan ay hindi katotohanan ang pinapahayag o kaya naman ay binabaluktot ang salita ng Diyos na kanilang nababasa mula sa Biblia. Sa verse 12 po, Matthew chapter 24, binanggit doon, lawlessness will abound and the love of many will grow cold. Ito rin po ay ibig sabihin na ang pagmamahal o ang pagkalinga, ang concern para sa isa't isa ay magiging napakababaw. Kung wala ka ng pakinabang, yan po, kung wala ka ng pakinabang sa kanya, ganoon na kababaw ang relasyon nyo. Hindi ka na niya pakikialaman, hindi ka na niya concern. Yan daw po ay darating at darating sa mga huling panahon at magiging mas prevalent, mas talamak. Sa Mark chapter 13 verse 12, ang sabi po doon ay, children will rise up against parents and cause them to be put to death. Ganun po ang coldness, nawawala ang pag-ibig. Ang mga anak mismo ang lumalaban sa mga magulang at papatayin pa nila ang kanilang mga magulang.
Pwedeng literal, pwede ring figurative, ibig sabihin, maaaring sa pananalita ay pinapatay mo ang iyong magulang, maaaring sa iyong mga pagkilos ay pinapatay mo ang iyong magulang, at yan raw po ay sinyales na kung saan wala na ang pagmamahal or cold, malamig na ang pagmamahal. At pwede rin mangyari yan sa mga mag-asawa. Ano po? Magiging talamak na kung saan ay wala na. Hindi na ganong kainit ang kanilang pagmamahal. Hindi na excited magkita ang isa't isa. Matthew chapter 24 verse 14. Ang sabi po dyan, napakaganda. This gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations. Yan din po ang banggit sa Mark 13 verse 10. Ang salita ng Diyos, ang pagpapahayag ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus ay kailangan mangyari, maibahagi, maipahayag sa buong mundo. Purihin ang Panginoon. Ang pangatlo pong signs of the times ay matatagpuan sa 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5. At ito po ay sinabi ng New King James Version na perilous times. But know this, that in the last days perilous times will come. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power. And from such people, turn away. Layuan daw po natin yung mga lovers of themselves, lovers of money, yung mga boasters, mga mayayabang, proud, blasphemers, disobedient to parents. Huwag tayong makipagkaisa sa kanila. Sa mga unthankful, unholy, unloving, sa mga unforgiving. Yan. Sabi po ay gising na, magpatawad na tayo. Pag-usapan ng mga dapat pag-usapan at magpatawaran na tayo sa isa't isa. Kasi perilous times kapag ikaw ay unforgiving. Slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure and having form of godliness but denying its power. Kailangan pong ma-awaken tayo sa mga ganitong signs of the times. Maaring may kilala ka na isa o dalawa sa mga nabanggit na yon ay nasa kanila. Ipag-pray po natin. Ipag-pray po natin ng maigi na kung saan ay malinawan siya, maunawaan niya at matransform siya ng kapangyarihan ng ating Panginoon. So, sa tatlong set ng mga verses po na to, sa Matthew 16, Matthew 24, at sa 2 Timothy chapter 3, ay pumulot po ako ng tatlong specific na signs of the times. Una po yung nasa Matthew 16:4, yung signs of Prophet Jonah. Ang ibig sabihin po nun ay repentance. Yun po ang pinipreach ni Jonah sa Nineveh. At ang Nineveh po ay nagrepent. Lahat po sila ay nagrepent. For detailed discussion po ay ito'y napag-usapan na natin noong July 7 sa ating Wednesday Family Prayer Time, The Sign of Prophet Jonah. Puntahan na lang po natin ang ating YouTube ng The Light of Christ Christian Community Church at hanapin po yung The Sign of Prophet Jonah na video. Yung pangalawa po, sa Matthew chapter 24 verse 14, ito po yung Gospel of the Kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations. Kaya po matindi ang pagnanais ng mga Kristiyano doon sa 1040 window. Kung gusto niyo pong malaman kung ano yung 1040 window, ay pwede niyo pong i-google or pakinggan niyo po yung ating August 11 Wednesday Family Prayer Time na video
the power of God. Diniscuss po yun doon. At yung pangatlo po, pinili ko po yung 2 Timothy chapter 3 verse 5, having form of godliness but denying its power. Ang interpretation ko po doon, being a Christian, you have a form of godliness, you are enjoying your salvation, but not sharing the gospel. You are denying the power of God. So, dun po sa video ng August 11, The Power of God, naging focus po dun ang mensahe, ang gospel na ang Panginoong Hesus ay namatay para sa lahat at muling nabuhay para sa ating salvation. Purihin ng Panginoon. So, ito pong tatlong to, awakening on the sign of the times, the signs of Jonah, gospel of the kingdom will be preached in all the world, and having form of godliness but denying its power. Ang ibig sabihin lang po nito ay soul winning. Soul winning. Maaring narinig nyo na po ito. Pero muli po, balikan natin ang definition o anong ibig sabihin ba ng soul winning. Sabi po ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 4 verse 19 at Mark chapter 1 verse 17, ang soul winning po ay pagiging fisher of men. Jesus said, "Follow me and I will make you fishers of men." Hallelujah. Sa Matthew chapter 9 verse 38 at Luke chapter 10 verse 2, sinabi po din ang Panginoong Hesus, "The harvest truly is great, but the laborers are few. Therefore, pray to the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest." So, ang ibig sabihin po ng soul winning is laborer into His harvest. Ito pong Luke chapter 10 verse 2 ay meron tayong programa. Kung kayo po ay nakisali at patuloy na sumasali, every 10 a.m. and every 10 p.m. tayo po ay nananalangin. Maikling panalangin lang po. At ang ating panalangin niya po ay, Lord, send out laborers into your harvest. Amen. Ganun lang po kaikli. Kasi ilan po naman sinabi ng Luke chapter 10 verse 2. Pray to the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Maaring habaan nyo, pero dahil nga po ito ay isang programa lamang na maging continuous or continual ang ating pananalangin, ay sambitin lang po natin, Lord Jesus, send out your laborers into your harvest. Amen. Ganun lang po kaikli. Ang mahalaga ay nagagawa po natin every 10 a.m. and every 10 p.m. Ang pangatlo po na meaning ng soul winning ay makikita sa Mark chapter 16 verse 15 at sa Romans chapter 10, 13 to 15. At ang ibig sabihin po ng soul winning doon ay preacher of the gospel. Jesus said, "Go into all the world and preach the gospel to every creature." Mark 16:15. At si Apostle Paul po sa Romans chapter 10 verse 13, sabi niya, "How then shall they call on him in whom they have not believed?" Paano raw po makakatawag sa kanya, sa Panginoon, kung hindi sila naniniwala? "And how shall they believe in him of whom they have not heard?" Kung hindi naman nila narinig kung sino yung paniniwalaan nila, paano? "And how shall they hear without a preacher?" Yan, kaya po mahalaga na may preacher. At pag sinabi pong preacher, ay hindi po ibig sabihin ay pastor ang kailangan. Kailangan lang po na may magsabi, mag-preach. At yan po ay ikaw. Ikaw at ako ay pwedeng maging preacher, pwedeng maging soul winner. Verse 15, "And how shall they preach unless they are sent?" Hallelujah. Unless you are sent. At yun po yung pinapanalangin natin sa Luke chapter 10 verse 2 na laborer. The preacher that is sent out to the harvest of God. As it is written, "How beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace,
who bring glad tidings of good things. Napaka-ganda raw po ng mga paa. Ibig sabihin lang po niyan ay maganda ang katatayuan ng mga nagpipreach ng salita ng Diyos, ng gospel, ng patungkol sa Panginoong Jesus. Purihin ng Panginoon. Kung gusto niyo po maging maganda ang inyong katayuan sa buhay, sa pamumuhay, ay kayo raw po ay mag-preach ng gospel of Jesus Christ. So yan po ang soul winning. Fisher of men, laborer into the Lord's harvest, and preacher of the gospel of Jesus Christ. So, no more sleeping. Wala nang patulog-tulog. No more inactivity. Wala nang patenga-tenga. At no more indifference. Kailangan responsive ka. Kailangan ikaw ay may concern. Ano po? At kailangan interested ka. Yan po ang sinasabi natin ngayon. Awaken. Gising na. Kung tayo po ay magiging fisher of men, laborer into the harvest of the Lord, and preacher of the gospel of Jesus Christ, maaari nating itanong, gaano ba kalawak ang scope na to? Sino-sino ang mga kailangan kong pagsabihan? Lagi po natin sinasabi at lagi nyong naririnig sa akin ay consider natin ang San Mateo Rizal. Yan po ang ating pinakamaliit na mission field. Pinakamaliit na harvest field. Hallelujah. At ayon po sa Philippine Statistics Authority, ang total population po ng San Mateo Rizal as of 2015, yan, mga 6 years ago. Yun lang po ang data na nakuha ko. Ang mga single daw po dito sa San Mateo ay 89,120. Ang mga married people, 71,832. Maaring ano po yan, 35,900 families. Napakarami pong pwedeng i-reach out. Ang mga widower, mga balo, 8,240. Ang mga divorced, separated, 4,439. Ang mga common law or live-in partners, individuals ay 27,760. Maaring 13,800 families po yon. Napakalawak na mission field, napakalaking harvest field. Lord, send out laborers to this harvest of yours. Ito po ang pwedeng trabahuhin ng ating Ignite Youth, yung mga single natin ng San Mateo, ang LAMP, married people sa church, ang torch bearers at ang radiant ladies. Meron pong 35,900 families o 71,832 na married people. Ang ating pong care group, ano po, yung mga widower at mga divorced at separated, sila po ang pwede nating abutin. At ang ating evangelism and mission group ay sakop niya lahat to. But pwedeng maging specific siya doon sa mga common law or live-in partners. Ano po? Kung imagine po natin, no? Halos one-third ng mga married people ay live-in, hindi kasal. Yan po ay panggising na sa atin. Dapat tayong magising. Marami na talaga ang hindi naniniwala sa Diyos na ang kasal ang kanyang gustong mangyari. At yan po ay maaari nating abutin. Mission field po natin yan. So, ang ating soul winning ay maaaring paano ba natin ito ginagawa? Kung hindi pa natin po alam, ay ngayon, ma-awaken tayo. Ang soul winning po ay isang proseso at ang prosesong ito ay repetitive. Pwedeng ulit-ulitin. Hallelujah. So, ito ay magsisimula sa iyo. Yan, bilang miyembro, bilang kabilang sa The Light of Christ Christian Community Church. Ikaw mismo ang kailangan mag-decide na gusto kong sumali. Paano ba mag-soul winning? So, ngayong umagang to, yan po ang ginigising natin sa'yo.
gising na. Maging active ka sa pag-win ng souls. At kung ikaw ay maging decided, kontakin nyo lang po ako o kontakin nyo lang po ang ating pastor, Pastor Bill. Kontakin po ninyo ang sino mang leaders ng church. At kayo po ay ipapasok or i-enroll natin sa isang training workshop. Ayan po. Tuturuan po kayo kung paano gawin itong soul winning. Ayan, tayo po ay may mga able-bodied leaders na mag-share ng mga tips and tricks and techniques at mga proseso kung paano mag-soul winning. Once na magawa nyo po yung training, matapos nyo po yun, ay kayo po ay hahayaan na humayo. Ayan, kayo po ang maghahanap doon sa kung ikaw ay single, abutin mo yung mga single people ng San Mateo. O ikaw ay married person, yung mga married people ng San Mateo. Ayan po. So kung ano po ang iyong katatayuan sa buhay, ay yun din ang iyong aabutin. Maaari din na sa iyong pananalangin ay specifically ipaabot sa iyo ng Panginoon ang iyong kapitbahay, ang iyong kaibigan, ang iyong katrabaho. Maaring ganon. Pakinggan po natin ang sinasabi ng ating Panginoon patungkol sa soul winning. Yan. At kapag nakapili na tayo, nakilala na natin, na-identify na natin kung sino ang maaaring mabahaginan, ay ibabahagi po natin sa kanya ang kaligtasan na atin namang natanggap at ini-enjoy. Ang caution lang po natin ay hindi po natin sila kino-convert sa The Light of Christ Church. Hindi po yun ang ating mindset. Ang ating pong dapat na maging mindset ay ma-encounter niya si Jesus, makilala niya ng lubusan ng ating Panginoong Jesus. At ang Panginoong Jesus, siya na po ang bahalang magdagdag sa atin sa The Light of Christ Church. Kung dito niya dadalhin ang kaluluwa na yon, purihin ng Panginoon. Kung sa ibang grupo, siya dadalhin ng Panginoon, purihin din po ang Panginoon. Ang mahalaga ay nakilala niya at naunawaan niya ang magagawa ng Panginoong Hesus sa kanyang buhay. Sabi nga po ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 3 verse 6, Paul planted, Apollos watered, but God gave the increase. Ang Diyos po ang bahala. Kanya-kanya tayo ng trabaho sa isang kaluluwa. So, sa soul winning po, ang ating trabaho ay mag-plant ng salita ng Diyos at ipakilala ang Panginoong Hesus. Maaring iba na ang mag-alaga sa Kanya at okay lang po yun. Ang Diyos po ang nakakaalam kung saan siya mas maaalagaan. But, of course, maganda naman na makasama rin natin kasi ikaw na nga ang nag-introduce ng gospel sa Kanya, ay mas maganda na ikaw pa rin na magpatuloy sana. Ano po? At kapag ganon, kung may invite natin siya sa ating samahan sa The Light of Christ Church, i-welcome po siya ng ating pastor, unang-una, at ng mga leaders. Purihin ang Panginoon. Kayo po ba ay nagising na sa katotohanan? Are you awakened? Purihin ang Panginoon. Nais ko pong balikan natin ang panalangin ni Prophet Fabian noong June 27. Ito po ay panalangin niya para sa mga Board of Trustees, Elders at Council ng The Light of Christ Christian Community Church. Pakinggan po nating maigi ang kanyang panalangin para sa ating iglesia. O Lord my God, how excellent is your name in all the earth. Lord, it is a rebirth. It is a rebirth, O God. It is a rebirth, Lord. It is a rebirth. It is a rebirth. It is a rebirth. It is a rebirth.
It is a rebirth, Lord. This is renaissance. It is a rebirth. The church is getting into a new born, a new face. The church is getting into a new revival and a new mission. The church is marching further, and the gates of hell shall not prevail against the church of the living God. I prophesy that you shall be stronger. You shall be stronger. You will have new branches and new children, church, in the name of Jesus. The grace of God will come upon you in the name of Jesus Christ. When you stand on your feet now, your ankles will not shake. For God's mantle grace on you, you shall not be discouraged. You shall not give out. You shall not give on in the name of Jesus. I prophesy God's goodness and abundance over you in the name of Jesus Christ. I pray, oh Lord God, that Lord, this will be a rebirth for them. This church is reborn today as they get committed, oh God, into new functions and into new office. I pray, Lord, that the Spirit of God mantles on them strong. Thank you, Lord, in Jesus' name. Muli po ay sinasabi doon sa nangyari noong June 27, sa panalangin na yon, sinasabi na, Church, you have a new function. May bago kang gagawin, may bago kang gawain. You have a new office. May bago kang tungkulin. Church, you have been rebirthed. Ipinanganak kang muli. You are a newborn. You have a new face. And you will have a new revival. Church, you have a new mission. March forward. March farther. Believe that the gates of hell shall not prevail against you, for you are the church of the living God. God will make you stronger. God will birth new branches for you. God will birth new children church for you. Go. Stand on your feet. Get committed. Do not be discouraged. Do not give up. Gising, the Light of Christ Christian Community Church. Awaken. Purihin ang Panginoon.